Sulit daw tong power station na to kasi mura lang siya, mataas na rin yung kanyang battery capacity, naka pure sine wave na rin, at pwede ka pang mag-connect ng external battery dito sa kanyang likuran. Totoo kaya? Well, subukan na lang natin. Ito guys, ang Thunderbox 300 Lite. Yung kanyang battery is nasa 12.8 volts, 24 ampere hour or 307.2 watt hour. Lithium iron phosphate na rin. Yung kanya namang output sa AC is 300 watts, 220 volts na rin. At sa kanyang packaging naman, meron siyang kasamang mga user manual at yung kanyang AC charger na nasa 14.6 volts yung output at nasa 5 amps or nasa 73 watts. Ganon yung kanilang power. And pwede rin siyang i-charge via solar panel, 18 volts, 10 amps or 200 watts. Yun na yung kanyang maximum na solar panel. And pwede mo rin siyang gamitin habang naka-charge. Pwede ka mag-plug ng mga devices or appliances while charging itong power station sa solar panel or sa kanyang AC charger. Yun nga lang ito, since 73 watts lamang, make sure na mas mababa doon yung power ng appliances or mga devices na ipa-plug natin sa kanya. Otherwise, or kapag mas mataas pa sa 70 watts, ay malolobat din yung power station, hindi siya fully charge. So dito sa taas, meron tayong mga USB port. Meron din siyang kasamang USB power button here para makapaglabas ng power dito sa mga ports na ito. Meron siyang Type-C at tatlong USB-A, 5 volts, 3 amps or nasa 15 watts din. And here, meron din tayong 12 volts port dito na kaya maglabas ng 12 volts na nasa 5 amps or nasa 60 watts din, ganon. And here sa baba, meron din tayong mga AC port na kaya maglabas ng 220 volts, 300 watts daw at naka pure sine wave na rin at 60 Hz na rin. And dito naman sa baba, ito yung ating mga charging ports. Ito para sa AC charger, ito naman para sa solar panel. Base sa user manual, nasa 12 volts, 5 amps yung kanyang power or nasa 60 watts din siguro yon. Pero mas better i-check natin yung actual power niya kung talagang kaya niya maglabas ng 5 amps. So here, nasa 13.2 volts ang kanyang battery voltage. So mataas pa yung kanyang laman. At test natin nga sa 5 amps kung kaya niya. And ayan, umabot na sa 61, 62 watts yung kaya niyang ilabas. At kaya naman niya maglabas ng 5 amps. Now, try pa nating taasan kung kaya niya pa nga. So let's see. 64 watts, 65 watts, ayan, 66, 67, 68, 69, 70, and here, taasan pa natin, let's see, 80 watts, 88, 90 watts, 94, 95, 97, 98, 99, 100 watts. Kinaya niya ang 100 watts. So ayun guys, based on our test, more than 5 amps pa yung kayang ilabas. Kaya niya mag-supply ng 100 watts. Pero syempre, mas better na sundin natin yung mababang power lamang, yung 60 watts or nasa 12 volts, 5 amps lamang. Yung AC output naman dito guys, sa actual test natin is nasa 224 volts at nasa 60 Hz na rin. And pure sine wave na rin yung kanyang output waveform. So ngayon naman, punta naman tayo sa output capacity test para malaman natin yung actual power talaga na kaya niyang ilabas at yung total power na pwede nating magamit sa kanya. Eto ngayon, tinetest ko siya sa 4 amps or nasa 52 watts din yan. Habang yung power station naman is 100% pa. So let's see kapag nalobat na yan at ilan yung power na pwede nating makuha sa kanya. And eto na guys, ngayon tumigil na yung ating capacity test. Namatay na rin itong power station. So lobat na. Eto naman yung nakuha natin. Eto, nakakuha tayo dito ng 202.79 watt hour or nasa 24.407 ampere hour. So, base dito sa likuran, yung kanyang battery capacity is 307.2 watt hour. Comparing doon sa nakuha natin sa ating capacity test, 302 watt hour naman. So, nasa 5 watt hour lamang yung difference nila. And mataas yung makukuha natin sa kanya. Talagang sagad-sagad to 0% yung ibinigay ng kanyang BMS. Ayan. And now, mag-charge naman ako ng isa pang tablet na nasa 10,000 mAh yung battery capacity. And ginamit ko yung kanyang AC port since mas fast charging nga ako yung charger ng tablet mismo yung gagamitin ko na 120 watts. So, eto ngayon yung power, ito ngayon yung aking tablet. Siya ngayon is nagsimula sa 3% since siya is lobat na lobat. 100% pa naman yung power station. Eto ngayon na fully charged na itong aking tablet at meron pang tirang 89% yung power station. So, unang umaga pa ako, mag-charge pa ako ng isang 20,000 mAh na power bank. So, fast charging siya, mabilis din siya ma-fully charge. So, hintayin natin siyang malobat. And here guys, na full charge na itong 20,000 mAh na power bank. So, bali nakadalawa na tayo, isang power bank at isang tablet. And now, mag-charge pa ako ng isa pang 20,000 mAh na power bank.
So let's see kung ilan pa yung matitira sa power station. As of now, meron pa siyang 67%. And here guys, full charge na itong power bank. At itong power station naman ay meron pang tirang 30% sakto. So, para malobat natin siya ng diretso, magpa-plug pa or mag-charge pa ako ng isa pang power bank ulit. Same lang sila na nasa 20,000 mAh. So, from 0%, let's see kapag nalobat yung power station. In here guys, ngayon umaga na kasi ginamit ko siya kagabi magdamag. Kaso, hindi na full charge yung ating power bank. Siya ngayon is 0% pa rin. At itong power station naman ay 0% na rin. So, nalobat na. So, bali dito gamit nyo kanyang inverter, nakapag-charge tayo ng isang power bank na 20,000 mAh, another 20,000 mAh na power bank, isang tablet na 10,000 mAh. So, sa pag-charge sa mga devices, hindi efficient kapag yung AC power yung gagamitin natin or gagamit pa tayo ng mga charger katulad nito. Mas better ay sa DC tayo mag-charge or dito sa kanyang mga ports para mas efficient yung power, mas matagal siyang malalobat at mas marami tayong may i-charge. And now guys, punta na tayo sa actual test. Subukan na natin siya kung matagal nga ba siyang malobat gamit yung mga karaniwang appliances na ginagamit sa bahay. Ngayon naman guys, dito natin siya susubukan sa isang 40 watts na electric fan. Isasagad ko na siya sa level 3 and tingnan natin dito kung ilang watt hour at ilang oras siya bago malobat. Itong electric fan naman ngayon ay kumukonsumo ng nasa 42.8 watts. Ito, umaandar naman yung ating meter. And here guys, nalobat na yung power station. Umabot dito ng 6 hours and 20 minutes at nasa 268 watt hour naman yung nakuha ng electric fan sa power station. So ayun guys, 268 watt hour yung nakuha natin. Comparing sa kanyang battery capacity na nasa 307 watt hour, nasa 87% din yung conversion efficiency ng kanyang inverter. So here ngayon, subukan natin dito. Hindi ko siya maitayo kasi ano yung meter natin. So hayaan na nakaganyan. Then ito, try natin hanggang 30 minutes. Let's see. And here guys, tapos na yung unang batch ng aking labahin. Tapos na yung 30 minutes mahigit. And then, dadagdagan ko pa itong mga lalabahan natin kasi marami pa akong lamog din eh. And here guys, yung ating pangalawang labahin tapos na. Yung power station naman ay meron pang tirang 36% after nito. Pero, meron pa tayong labahin din eh. Kaya, sasagad-sagarin na natin. Tatapusin na natin silang lahat. And ito guys, ayan, tumutunog na yung ating washing machine. So, bale, ito na yung ating last na batch. So, tapos na yung ating nilabahan. Naka-tatlong batch tayo ng labahin dito sa washing machine na to. At yung power station natin guys, so let's see dito. Meron pa siyang tirang, ayan, 5%. Ito, tingnan nyo dito, ayan. After natin, meron pa tayong 5%. Ayan naman yung labahay natin. At base naman dito guys sa meter, umabot tayo dito ng 2 hours and 57 minutes. So, almost 3 hours na rin siya. Almost 3 hours at nakakuha tayo ng 224 watt hour. Pero meron pa namang 5% yung power station. Ayan. And gamit guys yung kanyang charger na 14.6 volts, 5 amps or nasa 73 watts din. Ilang oras naman siya bago ma-fully charge from 0%. Subukan natin. So itong power station guys ngayon ay total drain siya is 0%. And now let's see kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge. Gamit na rin tayo ng meter para ma-check natin kung anong oras siya bago mag-stop. So eto siya is nasa 10.5 volts kanina, 0%. Ayan, tumaas na yung kanyang voltage ngayon and let's see. At base naman dito sa meter, nasa 50.4 watts. Ayan yung power na na-convert nitong ating charger papunta dito sa power station. And here na guys, na full charge na rin itong power station. Siya ngayon is 100% na. So hinugot na siya. At base naman dito sa ating meter, eto, umabot dito ng 6.59 hours or nasa 7 hours din siya bago na fully charge. At nakakuha naman siya ng 398 watt hour. So ayun, 6 hours to 7 hours yung kanyang charging time gamit yung kanyang AC charger. And ngayon guys, subukan naman natin siyang i-charge gamit yung solar panel namin sa labas. Yung iba kasi talaga gustong gamitan siya ng solar panel para daw makatipid sa kuryente. Well, subukan natin kung kaya siyang i-fully charge sa loob ng maghapon dito sa amin. Malakas naman yung sikat ng araw. Let's try. So dito ngayon ako guys mag-charge ngayon. Mas maganda kasi dito mas lantad sa sikat ng araw. Pag doon kasi malapit sa bahay ay laging nakakanlungan. So ito yung gagamitin kong solar panel. This is more or less 200 watts. Pero mahina na yung kanyang power. So let's see dito kung gagana siya. 18 volts din naman siya. And let's see kung kaya niyang i-fully charge. So ito naman naka XT60 charging cable papunta dito sa ating
power station. By the way, yung charging cable na ginamit ko is gumamit ako ng iba kasi nga wala siya kasamang charging cable sa kanyang packaging. Sa ngayon guys, itong power station nasa 12.2 volts na, medyo tumaas na rin, pero yung kanyang power ay 0%, yung kanyang battery at yung power naman ng solar panel ay walang lumalabas dito. So let's see na lang mamaya kung madadagdagan yung kanyang percentage at kung kaya siyang i-fully charge ng ating solar panel na yan dyan sa initan. And eto na guys ngayon yung power station. Tingnan natin kung ilang percent na siya. So is nasa 72%. 72% ngayon ay nasa alauna na ng hapon. And ganyan yung sikat ng araw. Ngayon, i-measure natin yung ating power ng solar panel para makita nyo rin dito kung ilan nga ba yung kanyang power na nagagawa. So ayan, let's see dito sa ating solar panel meter. So base dito, nasa 90 watts, 0.61 yung solar panel, nasa 15 volts yung VMP at yung VOC is nasa 21 volts yung open circuit. So try pa nating i-measure. So ngayon, mabot ng 89 watts, bumaba kasi medyo makulimlim nga yung panahon, pero maliwanag naman. Isa pa ulit, try natin. Ayan, nasa 97 watts, lumakas ng konti. So malayong malayo siya sa 200 watts. At nasa 21 volts naman yung VOC. Yung VOC nun is 18 volts, pero syempre, ano yun, mas mataas pa yung kaya niya. So ibabalik ko na ulit siya dito sa ating power station, yung ating solar panel. And I think kaya naman talaga siyang i-fully charge hanggang hapon kasi nasa 72% na yung power station eh. So let's see. So eto guys, ngayon hapon na, tingnan natin kung na-full charge itong power station. So eto, tanggalin ko na dito sa ating solar panel. Ito yung power station natin guys. Ayan, siya is 100%. Ayan, kita nyo ba? Hindi siya basta makita kasi ano yung screen, malabo. Ayan, 100%. Hindi siya makita. Basta siya is na fully charged 100% guys. Kahit na medyo ano na, makulimlim na kasi nga hapon na. So far na fully charged naman siya nitong 200 watts na panel. Actually matagal na to. Hindi pala siya 200 watts. 120 watts kasi kada isa. So bali 240 watts to. Pero nga luma na to kaya mas mababa pa doon yung napoproduce na. Nasa ano nga lang kanina, umabot lang na 90 watts yung dalawa. Dalawa ng panel na yun ha. Dapat nasa 240 watts siya eh. Pero dahil nga luma na, mahina na yung kanyang power. Pero kinaya pa rin kahit na yung voltage umaabot ng 24 volts megat. So okay naman na fully charged siya maghapon. So ngayon naman, i-combine naman natin itong 12 volts 100 ampere hour na lithium iron phosphate battery na CST dito sa likuran nitong ating power station kasi pwede naman siyang i-extend pa. So kabit natin. Ito yung gagamitin kong pang connecting cable para dito sa battery. Kung wala naman kayong ganitong alligator clips, ay pwede namang wire na lang. So dito ko siya ikakabit. Ito meron tayong plus, ito yung positive. Mas better i-ayos natin agad yung color niya. Pula sa positive para hindi tayo magkamali kayo kasi possible na mag-short circuit ito kapag tayo is nagkamali pag kinonect natin sa battery. So ayan, so positive sa positive. At itong negative naman or yung kulay itim, dito man tayo sa minus sign. So ayan, okay na. Ikakabit naman natin siya dito sa battery. So as of now, itong 100 ampere hour na battery is nasa 99% pa. So tingnan natin kung mag-charge yung power station kapag tinalag natin siya dito. Since itong power station ngayon ay low bat, siya is nasa 5% na lamang. So let's see. Makikita naman dito sa tablet kung siya is mag-charge since nakakonect siya sa BMS ng battery nitong 100 ampere hour. And then ito. Ayan. So base dito, nababawasan ngayon yung ating CST battery ng 133 watts. So yung 133 watts na yon, napupunta yun dito. As we can see, naging 13.2 volts na itong battery, itong power station. Ayan. So nagcha-charge na siya coming from this battery. So as of now, siya ay eto, 13.2. So let's see mamaya. Dito naman, ongoing pa rin yung pag-transfer ng power papunta dito sa power station. So let's wait na lang mamaya hanggang mag-balance na yung laman ng battery at power station. And here na guys yung result natin after isang araw. So itong power station ngayon ay nasa 5% pa rin at nasa 13.3 volts naman siya. And then ito namang 100 ampere hour na 12 volts battery ngayon is nasa 96% na lamang din from 99% at nasa 13.31 volts yung kanyang voltahe. Ito naman is 13.3 volts. So nag-balance lang yung kanilang voltage. And now the question is, kapag charge ba natin itong power station, ay magcha-charge din ba itong kanyang external battery? Well, subukan natin. So eto, i-charge natin ang power station
from 5%. And let's see naman sa BMS ng battery kung siya is magcha-charge din. And heto guys, as we can see, nagcha-charge siya. Eto sa screen ng power station, siya is nagcha-charge at umakyat niya ang voltage niya from 13.3 to 13.4. At base naman dito sa battery, nagcha-charge din siya at kumukuha naman siya ng 30.24 watts. Tumaas din yung kanyang voltage ng 13.32 from 13.31. Nasa 2.27 amps naman yung pumapasok sa kanya from this power station. And here guys, tapos ko nang i-charge itong power station kasama itong battery. 100% na sila pareho and ito yung kanilang voltage. Yung power station is nasa 14.6 volts. Ito namang battery is 14 volts. And ngayon naman guys, habang 100% pa itong battery at itong power station, subukan natin mag-plug ng mga devices dito. Subukan natin kumuha ng power at tingnan natin kung alin mga ba sa kanila yung mabilis na mababawasan ng power or alin sa kanila yung possible na malowbat. So yung ginamit ko dito ay yung kanilang inverter para mas malakas yung power at mabilis agad malowbat sila. Kung alin man sa kanila yung mababawasan agad ng power. So let's see. And here na guys yung result natin. Na fully charged na kasi itong aking tablet. So hinugot ko na siya at nag-plug naman ako ng isa pang power bank. At ito yung naging resulta natin. Yung power station, since mas maliit yung kanyang capacity, mas nauuna siyang mabawasan ng power. Sa ngayon, siya is nasa 81% na lamang. Ito namang battery na 12 volts, 100 ampere hour is nasa 96% pa. So, mas matagal siyang malolobat since mas malaki nga yung kanyang capacity. And pangalawa, itong power station, yung kanyang inverter ay mas malapit dito sa battery ng power station. That's why, mas mabilis din makakuha ng power yung inverter sa kanyang battery. Unlike dito sa battery na to, natatalon pa yung power from dito sa wire na to na pagkahaba-haba bago pa makarating dito. So, mas mabilis talagang malolobat yung power station kumpara dun sa external battery natin. Kaya guys, kung gagamit tayo ng battery na mataas yung capacity katulad nito na nasa 1,280 watt-hour or 100 ampere-hour, tapos dito gagamitin sa power station na nasa 307 watt-hour lamang, mas mabilis talagang malolobat yung power station since mas mababa yung kanyang battery capacity. Pangalawa, mayroon pa tayong wire, medyo mahaba yung tatalunin ng power papunta sa inverter nito. So, mas mabilis makuna ng power yung battery niya. So, mas mabilis talaga siyang malolobat. Lalo na kung ipa-plug natin mga devices or appliances ay mas malakas na power, ay mas prone talaga sa pag-drain ng power yung kanyang baterya. Mas better na maliliit na devices lamang or mga maliit na appliances lang katulad ng isang electric fan para hindi agad malobat yung power station at halos magbalanse yung power na nilalabas ng battery at ng battery nitong power station. And now guys, buksan naman natin itong power station na to. Tingnan natin yung kanyang battery at kung ano pa nga ba yung laman niya sa loob. So let's go! So eto na siya guys. Matagal ko na siya nabuksan. Hindi ko na lang binalik yung kanyang mga tornilyo kasi mahirap siyang buksan lalo't malalim ang kanyang mga lalagyan ng tornilyo. Nilagyan ko na lang siya ng tape dito sa ilalim para mabuo ko ulit. And here, ito na ang kanyang laman. Ayan. So ito yung kanyang battery. Lithium-ion phosphate. Meron siyang BMS 80 amps. So ito guys pala yung battery. 3700 lithium-ion phosphate yung ginamit nila. 3.2 volts at 6,000 mAh kada isang battery. Ito naman yung kanyang BMS. Kasi guys, nakita natin, meron siyang 6 ampere hour kada isang battery, 3.2 volts at 16 pieces sila. Nasa 307.2 watt-hour talaga. So tama naman pala yung nakalista dito sa kanyang likuran na 307.2 watt-hour. So ayun guys, and I'm sure naman na meron na rin mga nanood dito na nakabili na at gumagamit ng power station na ito. And pwede kayong mag-share ng experience nyo dyan sa ating comment section para pag nabasa yun ay maging reference din ng mga gusto pang bumili ng power station na ito since mura nga daw siya. And sa totoo lang guys, marami na akong mga power station na na-review at sa ganitong bigat at sa ganitong size, ito yung power station na mayroong pinakamataas na battery capacity. And siguro that's the reason kung bakit marami talaga nagre-request ng review na ito. So ayun lang guys for today's video and I hope nagustuhan nyo yung review natin ngayon. Kung meron pa kayong mga suggestion or comments about dito sa power station na to, just comment din sa ating comment section below.